other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord.
pagsubok at kung minsan ay tila di mo maintindihan. Ngunit galak ang dulo, ito'y pagtuturo ng Diyos na kinalulugod niya. Tiwala sa Diyos ay buhayin, pag-aalinlangan iyong limutin, pagpapala ang dadaroy, kung kay Jesus ikaw ay dudulog. Di ka niya iiwan, ika'y kanyang tutulungan ngayon at kailanman. Kaya mo, pagka si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Buhay, tagapagligtas, mananatili siya at laging tapat. Kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, 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 kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo. Pati na buhay, ang tagapagligtas, mananatili siya at laging tapat. Kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, 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 kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo. Glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Good morning, Jesus! At sa ating mga kapatiran na lagi sumusubaybay, good morning! Yes, good morning mga kapatid at good morning sa ating Panginoon. Manalangin. Manalangin muna tayo mga kapatid. Lahat ng papuri, lahat ng kalwalatian ay sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Ngayon po, narito po kami muli magpapahayag ng iyong mabuting balita. Inimbok namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na muli na tutulong sa amin, magbibigay sa amin ng revelation upang ang lahat ng aming sasabihin ay manggagaling lamang sa Kanya. Kaya naman po, salamat po sa mga biyayang ito na ipagkakaloob mo sa mga oras na ito upang ang kapangyarihan ng iyong presensya sa amin ay magtataglay ng transformative power din sa aming buhay papunta sa aming mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa GMJ. We give you the praises, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa ating pong pagpapatuloy na ating pag-aaral
dito sa ating basic Christian doctrine, tatalakayin naman natin ngayon yung new life in Christ, the doctrine of being born again. So, alam na alam naman natin yung Bible verse na yan, ha? 2 Corinthians 5:17 at saka John 3 verse 3 and 5 up to 7. Pangalawang Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. In English, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Okay. Sa 1:3, talata 3, 5 hanggang 7. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sa English version, pakibasa. Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. I am telling you the truth, replied Jesus, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Do not be surprised because I tell you that you must all be born again. Amen. Yung bagong buhay kay Kristo ay isang spiritual na pagbabago na kadalasan tinatawag na pagsilang muli, na kung saan yung individual ay lumilipat mula sa spiritual na kamatayan patungo sa buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay nagsasaad ng isang ganap at panloob na pagbabago. Isang bagong paglikha sa halip na pagbabago lamang ng pag-uugali na hinihimok ng banal na espiritu na nagriresulta sa isang buhay na nakatuon sa mga walang hanggang pagpapahalaga, katwiran at isang personal at patuloy na relasyon sa Diyos. So, this is something very important. Kailangan po maunawaan natin ito lahat, mga kapatid ka. Kaya ito po, it represents being set free, freedom from the power of sin. No longer living as a slave to it, pero nabubuhay na ngayon sa katwiran. Now, just as physical life requires care, itong bagong buhay na ito, mga kapatid, nangangailangan din ng nurturing sa pamamagitan ng pananatili sa ating Panginoon, similar to a branch on a vine. Kaya yung focus, this is, it shifts from temporary earthly matters to eternal significance. Na kung saan dati-dati pinahalagaan natin yung mga makamundo, pero ngayon natutuon na po tayo sa mga bagay na mas mahalaga tulad ng faith, hope, and love for God and neighbors. Kaya itong verse na ito ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya kay Jesus ay nagdudulot ng radical at spiritual na pagbabago na nagmamarka sa isang tao, sa isang bagong pagkakilanlan kung saan ang nakaraang buhay ng isang mananampalataya na puno ng kasalanan ay napapalitan ng isang buhay, bagong buhay na kaisa kay Kristo. Mga kapatid, ito pong 2 Corinthians 5:17. Ito pong bagong buhay kay Kristo ay isang spiritual na pagbabago, spiritual transformation na nagsisimula the moment a person receives Jesus Christ by faith. According to 2 Corinthians 5:17, a person in Christ is a new creation. The old life is gone and completely new way of living begins. Ano ang pinaka-key aspects of the new life? May tinatawag tayong spiritual rebirth. Ito po yung born-again experience
wherein the Holy Spirit breathes new life into the soul, Amen. no? At nagkakaroon din po ng bagong identity. Believers are adopted into God's family as His children, moving from being slaves to sin to heirs of God. Nagkakaroon din po ng bagong motivation. Instead of living for self, life is now motivated by Christ's love, leading to a desire to please Him in all things. At nagkakaroon din po ng bagong purpose, new purpose. Believers are given a ministry of reconciliation, sharing the message of Christ's forgiveness with others. At ang panghuli po ay nagkakaroon po tayo ng eternal perspective. Itong buhay na ino-offer ay nagkakaroon ng everlasting hope and freedom from the fear of death, focusing on matters of eternal significance. Minsan nga, pag nakakakita ka ng ilang Kristiyano na gumagalaw ng may kagalakan, kapayapaan at kumpiyansa, kahit na mahirap ang buhay, You ay begin to magsisimula ka magtaka, no? Kilala ko itong taong to. Ano kaya ang kanyang sikreto, no? Oo. Ang katotohanan po ay ang pamumuhay ng isang matagumpay na buhay Kristiyano. Ay hindi dahil sa tinatawag nating napakaswerte naman yan. Okay, by chance. By chance na bubuhay, bakit biglang nagkaganon? Itatanong natin. No? Kasi kung minsan may mga tao talaga, alam niyo po, mabibigat ang mga suliranin pero hindi mo nakakalata. O ano kaya sikreto nila? No? No, yun. Kaya sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na paglakad na kasama ang Diyos at paghawak sa kanyang mga pangako at pagsunod sa kanyang mga prinsipyo, ang tagumpay kay Kristo hindi lamang tungkol sa pagtaas natin ng kamay, pagsigaw natin ng hallelujah sa ating mga gatherings. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na nagpapakita na si Jesus ay tunay na naghahari sa kanya o sa iyo mga kapatid. Amen. No? Living a victorious Christian life is knowing who you are in Christ. Marami pong mga Kristiyano ang natatalo dahil hindi nila alam ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dito po sa ating tinatalakay sa 2 Corinthians 5:17, ang uulitin ko po mga kapatid, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging mga bago. Di ba nakatutuwa na makita mo ang isang tao na nagbago, na wala na sa kanya ang lumang pagkatao niya? Amen. Kapag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Wala na yung takot, kung may kabiguan man, pansamantala lang yan mga kapatid, sapagkat nga ikaw ay tinatawag ng anak ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa iyo ng otoridad na manatiling matatag sa buhay, kapag alam mo kung sino ka, ano man ang ibato sa iyo, kung ano man ang dumating sa iyong mga difficulties, sasabihin mo, ako ay higit pa sa isang mananagumpay. I am more than a conqueror. Ito 2 Corinthians 5:17, nagtuturo ng sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung lumang buhay, wala na yun. Lumipas na, bagong buhay na, nakasama si Kristo. Talakay natin yung verse by verse. Ano ibig sabihin nung in Christ? Now, ito ay nagpapahiwatig na isang personal at nakapagliligtas na relasyon kay Heso Kristo. Hindi ka lang basta member ng isang community o isang church, kundi ikaw mismo ay meron kang relationship kay Lord Jesus. Kung sino man ang nakay Kristo, if anyone is in Christ, ito po ay condition. Ang pagiging nakay Kristo ay nangangahulugan ng pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap sa Kanyang sakripisyo, at pagpapasakop sa Kanyang pamumuno. Ano naman ibig sabihin ng new creation, new creature? Ito po yung supernatural divine transformation. Hindi lang ito basta simply self-improvement, or turning over a new leaf. Now, it is a complete renewal of one's nature, desires, and purpose. So, ano naman yung the old has gone, the new has come. Narito po yan. The old self, which is the sinful nature, passes away,
and a new life begins, characterized by a change from the inside out. Now, the former way of life, characterized by sin, selfish living, and separation from God, has passed away. Now, it is replaced by a new life, purpose, and perspective that aligns with God's will. Kaya ang bersikulong ito ay paalala na hindi dapat tayo mamuhay sa lumang kasalanan. Ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pag-iwan sa lumang gawi, sa lumang kilos, sa lumang pananaw, at pagyakap sa bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Yes, oo. Ito po nga verse na binasa natin, 2 Corinthians 5:17. Ang talatang ito ay nakaugat sa doktrina ng pagkakasundo. Pag binasa mo yung 2 Corinthians 5:18 to 21, no? Ito ay nagbibigay diin na ang Diyos mismo ay kumikilos upang ipagkasundo ang mga individual sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Siya po ay nag-aalok sa kanila ng isang bago at pinatawad na pagkakakilanlan. In essence, itinuturo ng talata na ang buhay ng isang mananampalataya ay pangunahing nagbabago, lumilipat mula sa pagtuon sa sarili at makasalanang mga pagnanasa tungo sa pamumuhay para kay Kristo at pagtupad sa kanyang mga layunin. Muli, ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17 ay ang sino man kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ito po isang espiritual na muling pagsilang kung saan ang lumang makasalanang buhay ay wala na, napalitan na ng bago sa biyaya ng Diyos. At ito'y minarkahan na ng binagong pananaw, mga bagong hangarin at pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ni Jesus. Ito rin po ay nagsasaad ng isang malalim na pinasimulan ng Diyos na pagbabago, hindi lamang sa pagpapabuti ng sarili na nag-aalok ng kapatawaran at isang bagong simula. Ito po'y nagpapalaya sa mga mananampalataya mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang mamuhay para kay Kristo. Ano ba yung meaning ng new creation? Spiritual rebirth. It is a divine act. The original creation where God creates something entirely new. Not just fixing the old. No, the old life is gone. The old self defined by sin, makasalanan, worldly desires, and guilt is considered dead and passed away through Christ's death. Now, a new life began. Now, believers receive a new spiritual life, empowered by the Holy Spirit, to walk in newness, bagong buhay na, mahalin ang Diyos, at magkaroon ng bagong perspective. Kaya ang position niya ngayon kay Kristo, in Christ, meaning united with Christ through faith. Covered by Jesus' righteousness at pinalaya mula sa condemnation ng kasalanan. Kaya believers are empowered for change. Now, while this transportation begins at conversion, the new creation's reality empowers believers to progressively live out this new identity. Ayaw na sa kasalanan, galit na sa kasalanan, hating sin, at lumalago sa kabanalan. Kaya, paano ba na-experience itong new life na ito? Okay. Una, itong banal na espiritu na nag-raise kay Jesus Christ from the dead creates this new life within the believer. The renewing of the mind. Isa yan po sa magaganap, mga kapatid, sa Romans 12 verse 2. Kaya tayo po ay magkakaroon ng transforming mindset. No longer conforming to the ways of the world. Now, ano ba ibig sabihin? Kapag ang isang tao ay isang bagong creation. Oo. Ang the new creation na dinescribe sa 2 Corinthians 5:17
Uulitin ko muli mga kapatid, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na at ang bago ay dumating na. The word therefore o sa Tagalog kaya ay tumutukoy sa atin pabalik sa mga talata sa 14:16 na kung saan sinasabi sa atin ni Pablo ng lahat ng mananampalataya ay namatay na kasama ni Kristo at hindi na nabubuhay para sa kanilang sarili. Kayon po ang napaka-importante dito mga kapatid. Ang ating mga buhay ay hindi na makamundo. Ang mga ito ngayon ay spiritual. Ang ating kamatayan ay ang dating makasalanang kalikasan na ipinako na sa krus kasama ni Kristo. Ito ay nilibing kasama niya at kung paano siya ay nabuhay muli ng Ama, gayon din tayo ay binuhay na muli upang lumakad sa panibagong buhay. Roma 6:4. Ang bagong tao na iyon ay binuhay na muli ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17 bilang ang bagong nilalang. Upang maunawaan natin ang bagong paglikha, no? We must first grasp that it is in fact a creation. Tandaan po natin na bago natin, kailangan muna nating maunawaan na ito ay katunayan na isang nilikha, isang bagay na nilikha ng Diyos. Sinasabi sa atin sa 1:13 na ang bagong kapanganakan ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi natin minana ang bagong kalikasan mula sa ating mga magulang o nagpasyang likhang muli ang ating mga sarili. Hindi rin ba sa nilinis ng Diyos ang ating mga lumang kalikasan, lumikha siya ng isang bagay na ganap na sariwa at kakaiba. Ang bagong paglikha ay ganap na bago, nagmula sa wala, tulad ng paglikha ng Diyos sa buong sanlibutan o sansinukob rather, mula sa wala, tanging ang lumikha lamang ang makakagawa ng gayong gawa, mga kapatid. Kaya pag sinabi yung old things have passed away, the old refers to everything that is part of our old nature. Tulad ng pride, love of sin, reliance on works, di ba? Yung mga opinion natin, na akala natin tamang-tama, the wrong habits, wrong passions, more significantly, mga kapatid, itong mga bagay ito dapat mawala na po talaga sa atin, mga kapatid. At kailangan maunawaan natin na ito po ay hindi ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na yung supreme love of self. Gusto maging popular, gusto maging sikat, di ba? Self-promotion, self-justification. Ngayon po ay tinitingnan na natin ang ating buhay ayon kay Kristo. Siya po ang tunay na may pamantayan at paraan ng tunay na buhay. So along with the old passing away, ano nangyari? The new has come. Old dead things are replaced with new things, full of life and glory to God. See? Kaya yung bagong silang na kaluluwa, yan po ay nagagalak sa mga makalangit na bagay at kinamumuhian ang pamamaraan ng mundo at ng flesh. Yung mga purposes natin, yung feelings natin, desires, understanding, you see, kita po natin yan sa makabagong perspective. We see the world differently now, mga kapatid. Ayon sa mata ng Diyos na tinitingnan natin ng ating kapaligiran. We may have read a lot of books and a lot of articles, but the Word of God na nagmumula sa Biblia, ito po ay mahalaga para sa ating lahat. Kaya kasabay ng pagpanaw ng luma, dumating na yung bago. Ang luma at patay na bagay ay pinapalitan ng mga bagong bagay. Puno ng buhay, puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang bagong silang na kaluluwa ay nalulugod sa mga bagay ng Diyos at kinasusuklaman yung mga bagay na makamundo at makalaman at sa ating layuning, damdamin, hangarit, pangunawa sa Biblia, naiiba po talaga yan, mga kapatid.
ang ating nakikita sa mundo, kakaiba po yan, mawawala na po lahat yan mga kapatid. Kaya mahalaga na basahin natin ng aklat, ang Biblia. Patuloy nating pag-aralan, patuloy nating alamin, patuloy nating basahin. Okay. Ah, The whole. kapag ikaw ay bago ng nilalang, mga kapatid, ang buong mukha ng kalikasan ay tila nagbabago na rin sa atin. No? Mm-mm. Ibig sabihin, once na makita mo ang kalangitan, ang iyong mga paligid, nagsisimula ka na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. No? Na nabibigyan na muna ang kahalagahan ng mundo na kiniid ng Diyos. The heavens and the earth are filled with new wonders, and all things seem to speak forth the praise of God. May mga bagong damdamin na tayo sa ating mga sa lahat ng tao. Isang uri ng pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan. Isang bagong habag na hindi pa nararamdaman noon para sa ating mga kaaway. Ngayon, habag na tayo sa mga masasamang gawin nila. Kailangan din nila ng pagbabago, mga kapatid. Kaya minsan naaawa tayo pag hindi sila nakapagbabago. At isang bagong pagmamahal para sa buong sangkatauhan. Ang mga bagay na dati nating minamahal ay kinasusuklapan na rin natin, no? Ayun Ngayon, nga. no? Kaya nga ang kasalanang dati nating pinanghahawakan ay nais na nating ito na maalis magpakailanman, maalis na sa ating buhay. Dito sa Colossians 3:19, it says 3:9. Colossians 3:9, no? We put off the old man with his deeds, no? Huhubarin na natin ang dating pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. At sa Efeso 6:24, isusuot ang bagong Ephesians 4:24, Efeso 4:24, at isinusuot ang bagong sarili na upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Amen. Glory to God. So, what about those Christians na nagpapatuloy sa kasalanan? Meron ba? Meron naman. Meron. Now, no? merong difference po doon sa mga mananampalatayang nagpapatuloy na magkasala at meron naman yung mga taong nagpapatuloy to live in sin. So makita natin, no one reaches sinless perfection. Pero ang kailangan po, magnasa talaga tayo. I-desire natin, iwasan natin ang kasalanan. You see, mahalaga po yan kasi ang Panginoong Diyos ay banal. Kaya ang gusto niya, mamuhay din tayo ng banal. At kapag tayo po ay medyo nagkakasala at hindi nagiging maayos ang ating pagkilos, manalangin po sa ating Panginoon. Kasi dapat ngayon yung ating bagong ugali, bagong pagkatao natin, ayaw na talaga yan sa kasalanan eh. Kasi ang kasalanan na bandage yan eh. Nakakaharang, mga kapatid. Nagmumultiply yan. Oo, kaya kinakailangan, wag na tayo sa kasalanan. Dito na tayo kay Lord. Manampalataya tayo kay Lord. Hingin natin kapatawaran yung ating mga kasalanan. Huwag nating hayaan yung kasalanan take hold of us. Naku, wala hong mabuting magagawa yan sa buhay natin. Kaya yung difference sa new creation, see, the person is no longer a slave to sin. Yun ang buhay natin nung araw eh. Dahil kasi nung buhay natin, sinful living eh. Pero ngayon, napalaya na po tayo sa kasalanan. And it has no longer power over us. Romans 6 verses 6 to 7. Now, we are empowered by the Holy Spirit for righteousness. Tayo, we are to make decisions. Kaya ang isa sa mabuting desisyon na gawin natin, ayoko na sa kasalanan. Iwas na sa kasalanan. Do not let sin reign in our lives. Ang buhay natin ngayon, dapat nandito na kay Kristo. You know, ang isang bagong nilalang is a wonderful thing. Formed in the mind of Christ, kay God. Kaya ang si Lord, nung hinuhulma tayo, di ba? Alam na niya kung paano niya ihuhugis ang kanyang ginagawa tulad ng isang potter at
clay. At ang lahat ng ginagawa ni Lord is for His power and His glory. Kaya ano ba ang ibig sabihin nung things have passed away? Nako, ay very popular kasi itong 2 Corinthians 5:17 eh. So, alam nyo, in Christian circle, wala pa pagkabata, maraming mga tao, bata pa lang, nandirito na sa kanitong klase na gawain. So remember, kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. So, ano yung significance ng the old things have passed away? Now, this verse, mga kapatid, beyond more than Sunday's school work, yung pagtuturo sa mga bata, ito ay reality for genuine believers. So, those who have placed their faith in the redemptive work of Christ undergo a spiritual transformation courtesy of the Holy Spirit. So the Bible refers to this as being born again. John 3 verses 3 to 7. So yung mga theologians, ginagamit po nila yung term na ito to describe a very amazing act, and that is tayo napatawad sa kasalanan natin at tayo ngayon ay bago na. Kaya alalahanin natin, igalang natin ang banal na Espiritu pagkat siya ang kumikilos sa ating buhay sa Espiritu. So, tandaan po natin, the life of an unbeliever is characterized by what the Apostle Paul call all things, lumang bagay, no? Unbelievers possess a sinful nature and are separated from from God. Ito po ay isang destructive combination, no? Consequently, ang kanilang pamumuhay, dinidisplay nila ito at yung mga gawain nila is according to the flesh. Galatians 5:19 to 21. Maring ang mga ateista ay nag-exhibit ng basic moral values depending on upbringing and environment. They primarily live for themselves rather than God. Sila ay pangunahing nabubuhay para sa kanilang sarili sa halip na para sa Diyos. Oo. Further, mga kapatid, religious people who are unregenerate, yung hindi pa na ipapanganak na muli, ay hindi maaaring magsalita tungkol sa isang lumang buhay na lumilipas. Oh, hindi naman pa nila na-experience eh. Yes, oo. Mahirap pa Magsalita tungkol dun. Oo. Kaya nga, pag nung unang tinalakay natin yung being born again, maraming haka-haka, maraming pagtatalo tungkol dyan, no? At this leaves them condemned when they fall short, Romans 3:19 and Galatians 3:10. Kaya pag wala itong new birth, they remain slaves to sins, Romans 7:14 to 23. Kaya nga itong being religious without Christ leads to either despair or self-righteousness na tinatawag. One who lives under the law should also anticipate being perfectly judged by it. God is a fair judge sa Psalms 9:7-8 and Psalm 98 verse 9, Romans 2:6-11 and Revelations 20:12. Amen. Kaya para doon sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, indeed, the old is gone, passed away. Kaya ito si San Pablo provides a description sa Romans 6 verses 3 to 7. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautisman kay Kristo Jesus ay nabautisman sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay ng muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng
kasalanan. Kaya yung mga followers ni Lord Jesus are united to Him and form His body. 1 Corinthians 12:27 at Ephesians 1:22 to 23. Thus, our baptism in Christ makes Him our representative. So, He was crucified. All selves were crucified as well. Then He resurrected. See? For God. So we too are resurrected to live a new life in God. So remember, all things have passed away. Kaya itong transition na ito from the old life to the new life is not merely theoretical. Kasi marami talagang tao makakapag-testify sa pagbabagong buhay na ito sa kanilang buhay. See? By God's grace, mga kapatid. See? Ang banal na Espiritu, He took up residence in our hearts. And yung grasya ng Panginoon ay hindi lamang ito po pinalalaya tayo sa penalty of sin, ha? But also possesses a high transformative power to break sin. So makita natin talagang importante po yung biyaya ng Diyos para sa buhay natin. Kaya yung mga Kristiyano, yung mga ibang Kristiyano, nakakaranas sila ng instant transformation. So we are reconciled to God and we are called to live with Him. So it is a beautiful lifestyle. Hindi ba nga naman talaga mamuhay ka na kasama mo ang Diyos? Ay, napakagandang biyaya, mga kapatid. So what does it mean that all things have become new? Okay, tingnan natin. What does it mean that all things have become new? O dito na tayo. When a person encounters Jesus, sinuko na niya ang kanyang sarili sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon nga, no? At kapag siya ay sinuko niya na ang sarili at kaisa na siya ni Kristo, ay ang kanyang buhay ay muling nabuhay na kasama si Kristo. Kaya kung inilibing na kasama ang ating buhay na luma at kung paanong muling nabuhay si Kristo, ay muling mabubuhay ang ating katuwang pisikal na bago na ang ating kaluluwa, ang espiritu natin nakakalugod na sa ating Panginoon. At ang itong bagong buhay na ito ay nagiging ganap pagkat ganap na ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Galatia 6:15. Amen. Ito pang dating pamumuhay natin o lumang sarili ay nanasira ng mga mapanlinlang na pagnanasa na nakasulat sa Epeso 4:22 ay 100 gaya ng pagkakasabi ni Maria sa serye sa television, no? Yung bagong ibanggitin ko ba ito? Hindi na, no? Ito po halimbawa, alam naman natin ang buhay ni Maria Magdalena. Oo, pinapalabas kasi yan. Pinapalabas siya. Lalo na kapag Holy Week. Oo, nakita naman natin ang bagong buhay na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Yan po ay mararanasan natin. Gaano man ang tindi ng iyong kasalanan kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Mararamdaman mo at matatagpuan mo ang buhay na ito sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Si Maria Magdalena nga nagkaroon ng encounter kay Lord Jesus Nakasalubong ni Maria Magdalena si Lord Jesus. Pinalayas ni Lord ang 7 demonyo sa kanya At matapos mapalaya, si Maria magpakailanman na bago at naging tapat na kasunod ni Lord Jesus. Kaya yung dating pamumuhay, kaya yung lumang sarili na nasira ng mga mapanlinlang na pagnanasa nito, meron na ngayong 100, bagong daan, mga kapatid. At alamin natin at pag-aralan natin at hingin natin ang grasya ng Panginoon na makapamuhay tayo ng bagong buhay na nagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos. Kaya yung lahat ng bagay ay nagiging bago na, naglalarawan na ng simula ng isang pagbabago. At ang mahalaga nito inside out, mga kapatid, panloob na pagbabago at muling kapanganakan na magtatapos sa kaganapan ng ating kaligtasan na mararanasan
ng walang hanggan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpasimula ng isang patikim, ng isang ganap na bagong mundo na darating pa. So, na-experience natin para malaman at maunawaan natin kung ano ang binabalak ng Diyos at yung kanyang binabanggit na buhay na walang hanggan. So, Paul, ini-explain niya yung mga Kristiyano na may bagong buhay na is simply being renewed in the knowledge and image of our Creator sa Colossians 3 verse 10. So, through the inner workings of the Holy Spirit, believers grow into the image of our Lord Jesus Christ with an ever-increasing joy sa 2 Corinthians 3:18. Kaya pangako ng Diyos na tayo ay kanyang bibigyan ng bago undivided heart, removing our heart of stone and replacing it with a heart of flesh sa Ezekiel 11:19, 36 verse 26. Kasi makita natin mga kapatid, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ezekiel 36 verse 27. Kaya explanation ni Paul, itong mga pagbabagong to, it don't just happen sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, self-effort natin, mga kapatid. Philippians 3:4-9, through the living faith in Christ, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God. Purihin ng Diyos. Kaya nga for believers, all things have become new in us, in our and in our relationship with other people. At meron na tayong bagong buhay na tinataglay dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. Ngayon ay tinitignan na natin ang mga hindi na mananampalataya na may habag. Tinitignan din natin ang tinitignan natin sila tulad ng pagkakita sa kanila ni Kristo. Amen. Tulad ng mga tupang wala pang pastor o mga tao na nawawalang, ito yung mga nawawala, mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Mateo 9:36. What else? Ang makikita natin, no matter how different they may be, we recognize fellow Christians as part of one unified body. Bagong creation. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Galatians 3:28 and Romans 12:5. Kaya, for believers, all things have become new in us and in our relationship with other people. So, iba na ngayon ang tingin natin sa ating kapwa. We look at them with love. Gusto natin tumulong sa kanila. Kaya all things have become new through our union with our Lord Jesus Christ. And we no longer live for ourselves. 2 Corinthians 5:15 says, kaya sa isang tao na bagong creation kay Kristo, sabi ni Lord Jesus, a new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Sabi niya, if you love one another, John 13:34-35. So instead of living to please ourselves, we now live to please Christ, to serve Him. The 2 Corinthians 5 verse 9 at 1 Thessalonians 4 verse 9. So makikita natin, kapatid, mahalaga din si Dennis sa kanyang asawa. So, in what ways is becoming a Christian becoming an entirely new man or woman? Yeah. Sinabi ni Jesus na upang maging isang Kristiyano,
kailangan nating ipanganak na muli. 1:3:3. Dito ipinapahawatig ng mga parari lang ito na hindi natin basta-basta mababago ang kasalukuyang buhay. Kailangan nating magsimulang muli. Ipinapaliwanag ng 2 Corinto 5:15 at 17 kung ano ang mangyayari kapag nagtiwala tayo kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya't kung ang sino man na ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito ang mga bagong bagay na naging mga bago. Gamitin natin yung illustration about giving birth, no? Ginamit ni Jesus ang illustration ng kapanganakan dahil mauunawaan natin ito, no? Kapag ang isang sanggol ay ipinanganak, isang bagong nilalang ang nakikita. Ang buhay na kapanganakan ay sinusundan ng isang pagbabago, paglipas ng panahon mula sa pagkasanggol hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda. Kapag tayo ay muling ipinanganak sa Espiritu, na tayo napatay dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan, Efeso 2:1, at tignan din yung Roma 6:18, ay binubuhay tayo ng isang bagong nilalang kay Kristo. Dito nga papasok yung 2 Corinthians 5:17. Binabago ng Diyos ang ating mga hangarin, pananaw at focus habang tayo ay bumabaling mula sa pagsamba sa sarili patungo sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Maraming mga tao nagsisikap baguhin yung kanilang sarili, baguhin yung kanilang mga behavior. Dahil pagkatapos ay sasabihin nila na sila ay nagbago dahil sa kanilang sariling kakayahan. Pero ang totoo po mga kapatid, kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kasi kung willpower lang po natin ay mahirap po mga kapatid. Kaya nga di ba kadalasan kapag ka New Year, gumagawa tayo ng New Year's resolution. Pero sino nga ba at ilan nga ba ang tunay na nakatutupad ng kanilang magandang hangarin na ganito? Kaya si Lord Jesus, dumating siya dito sa atin sa lupa para bigyan tayo ng isang ganap na buhay. Baguhin niya tayo, mga kapatid. Reform our lives from sinful living to holy living. Kaya the old is gone, the new has come. You see, hindi po pwede talagang magsama yung luma at saka yung bago. Kailangan po talaga, we have to make a decision. Ayaw mo na sa kasalanan, iwan na talaga natin yan. Dito na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero kailangan mo nang mamatay yung luma at para po magkaroon na tayo ng bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya yung every human, bawat isang tao, he is composed of body, soul, and spirit. 1 Thessalonians 5:23. So, bago po tayo magkaroon ng relationship with God sa pamamagitan ng bagong buhay, we have to really pray to God and let our body, soul, and spirit be controlled by God. You see, huwag nating hayaan na ang mga biyaya ng Diyos sa atin ay masayang lamang. See, let us transfer our ownership of our lives. Okay? Bigay na natin, submit natin yan sa Lordship ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ibinigay niya yung banal na Espiritu to regenerate our defiled spirits or deflated spirits. Ika nga namatay, mahina, walang silbi. Akala lang po natin ay na mahusay tayo, magaling tayo, kaya natin. Kapatid, kailangan po natin ang banal na Espiritu. You see? Kaya sa salvation, binubuhos ng Diyos sa ating puso ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para tayo ay freely na makipagrelasyon, makipag-communicate sa ating Diyos. Oo, kung gaano ang isang tao ay dating ginagabayan ng makasalanang kalikasan,
siya ngayon ay maaari ng gabayan ng banal na Espiritu Yes, oo. na siyang gumagawa upang baguhin tayo tungo sa kawangis ni Kristo. Amen. Roma 8:29. Oo. Ang sabi nga, we are to present our bodies as a living sacrifice and to renew our minds so that we begin to think as God thinks. Romans 12:1-2. Kaya habang pinopokus natin ang ating sarili, ang ating kaalaman, upang makilala natin ang luwasan ng ating Panginoon, basahin ang kanyang mga salita at surrender ang ating mga sarili daily to the control of the Holy Spirit, yung ating mga choices ay magkakaroon ng pagbabago. Yung mga pastimes natin, priorities natin, at yung mga passions natin na kay nahihiligan ng ating laman, mawawala po yan. Tandaan po natin, mangyayari at mangyayari yan sa ating buhay, mga kapatid. Mayroon talaga pong transformation. At ano pa magiging resulta? We are now what? May bago na tayo and we will have the fruit of the Holy Spirit. Ito po'y magiging evident na. Magiging kita mo na talaga. Kung dati, parang konting mabait, parang ganun, di ba? Mabait na konti, pero kumisa pagka nagalit naman, di ba? Grabe naman. Pero ngayon po mga kapatid, nabubuhay na po ang pag-ibig sa buhay natin. Kapag tayo po ay nabago na at nandito na tayo sa level ng buhay na kung saan tayo ay may relasyon sa ating Panginoon. So we are now experience the new birth. See, maganda po itong pangyayaring ito. This is an important event sa buhay natin. Sabi nga, isang tatanong, ano sa palagay mo ang pinaka mabuti, mahusay, o miraculous, o miracle na nangyari sa buhay mo? Alam niyo, ang sagot po, tayo ay nabago. Kasi hindi naman talaga natin kaya. See, what's the greatest miracle that God has given you? It's a new life. Bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Imagine living in the presence of God ka na. At pagkatapos nakaugnay ka na, you now can relate to God, talk to God, di ba? You are always in the presence of God. Napakaganda po yan mga kapatid. Kaya ang Diyos patuloy na kumikilo sa buhay natin. Kaya gusto niya mangyari kasi tayo, magkasama tayo. There is an open relationship, open communication mula sa tao, sa Diyos, Diyos sa tao. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, it's a beautiful reminder sa bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. At ang grasya ng Diyos, naku, napakapalad po natin. Napakasobra-sobra, napakasagana ng biyaya ng ating Panginoon. So, kung minsan, maski na po, malaki po yung ating mga nagawang pagkakamali sa ating Panginoon at kung minsan, feel mo, ang laki ng regrets mo, oh, daming ginawa kong kasalanan, sana naman, ganito, gano'n, kapatid. Kapag kasama mo na si Kristo, everything will be new. Magiging maayos na po, masaya na po ang buhay natin. May kapayapaan na po tayo sa buhay natin. So, ang biyaya ng Diyos, ang grace ng Diyos, ako po mga kapatid, marami po ang naghahangad yan. Pero sa mga taong nakaugnay sa ating Panginoon, bumubuhos po talaga ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya Lamentation 3:23, sabi nga, God's mercies are new every morning. His grace and mercy are new and fresh every day. So this is a reason for us to be joyful. There's no reason to look back. Huwag mo nang tingnan yung kahapon. Basta bagong buhay, move forward na lang tayo mga kapatid. Kasi binigyan na tayo ni Lord ng bagong buhay. So happy na tayo. Kasama natin si Lord sa pang-araw-araw nating buhay. No? Alam niyo ang buhay everyday is a gift from God. Nagising tayo, malakas, kaya pa natin, nakagagalaw pa tayo, malaya pang isip natin, nakapagsasalita pa tayo, malakas pang ating katawan. Oh yes, there are times meron kang mga konting aray-aray dyan, kapatid, but this life is so beautiful. Kapag nakaugnay po tayo sa ating Panginoon, ang kalakasan natin, diba? Araw-araw nagigising ka, malakas ka, may kinakain ka. You can travel with your car, sa inyong sasakyan, mayroong kang tahanan. O kapatid, napakabiyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, let's embrace the love of God. Let's embrace the newness of this new life that God has given us. And let's pray for God's mercy every day. See? Tulungan tayo
Samahan tayo, bigyan tayo palagi ng wisdom ng ating Panginoon. And then, napakagandang panalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa araw na ito. See, nais ko pong mabuhay for your sake. At iwanan ko na talaga yung lumang buhay. At ako po ngayon ay lalakad na bagong buhay na kasama ka sa pang-araw-araw na takbuhan ng buhay. So Lord, sa aking kakulangan sa pananampalataya, tulungan mo. Sa kakulangan ng aking karunungan, punuin po ninyo ako, Panginoon. Sa akin po mga pagkakamali, ako po ay turuan ninyo. Ituwid niyo po ang aking daan. Hindi ba't napakaganda? Sa mga ganitong klase ng panahon at buhay natin, sambahin natin ating Panginoon. Tanging siya lamang po ang makagagawa ng lahat ng ito sapagkat siya ay Diyos at punong-puno ng pag-ibig para po sa sangkatauhan. Sino man ngayon ang tumanggap kay Hesus Kristo, manatili po tayo sa pag-ibig, sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na Panginoon. Thank you, Lord talaga. Uy, may birthday. Oh, si Sister Mika. Karamba, birthday. Sister Mika, happy birthday. Ito, si Sister May Ordonez, birthday din. And Brother Mon. Monocampo, no? Oo. Kasi Brother Kin Walde. Walde, oo. Oo. Sa inyong lahat, happy birthday ha. Enjoy lang. Happy kayo sa inyong special day. Oo. Purihin ang banal na pangalan ni Lord. Ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory. Glory to your holy name. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Now, glorified. All honor and glory belongs unto thee, O Lord. So in Jesus' name we pray. Amen. Then we have this repeat new song of the week. So naririto po. Salamat, Lord. Thank you, Lord. And then, God bless everyone. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved.
I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah.